Tama. So cool, so cool. Oh, pero yun nga yung mga panahon na masarap kang lumabas, na hindi na masyadong mainit. Maliwanag pa rin pero wala nang init. Yun ang magandang panahon para kung gusto mong mag-bike-bike. Lalo na ngayon, di ba? Nasabi natin, ang mahal ng gasolina. Nagmamahal rin yung pamasahe. Kanya-kanyang diskarte na rin na pwede natin gawin yung mga kababayan natin para makatipid tayo. Oo, kaya ngayon alamin natin paano nga ba tayo makakatipid makakatipid gamit ang bisikleta. At anong mga dapat nating malaman para lagi tayong safe sa daan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama ang founder ng Bisikleta for Everyone na si Mr. Roy Maceda. Yan, good morning, boss! Good morning! Good morning! Good morning po. Yun, si Sir Roy. Si Sir Roy medyo familiar eh. Parang nakakamitan natin dito. Parang naalala ko si Sir Roy. Napatingin lang sa mga friends ko. Sabi ko, nakita ko na ba si Sir Roy? Maraming activity si Sir Roy. Pero ito, Sir Roy, napag-uusapan po natin yung bisikleta. Bati po muna pala. Oo nga pala. Gusto po ng mga viewers. Nagmamadali Sorry. Sir Roy, Mag-bike. please greet our viewers po. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig, sa mga manggagawang Pilipino at sa patuloy na lumalaban sa buhay, lalo na ngayon may krisis tayo. Pag-uusapan natin kung paano nga ba mas mapapadali at mas magkakaroon ng kaunting tulong gamit tong bisikleta na advocacy namin. Yun. Alright. Speaking of bisikleta, Sir Roy, ito na nga, para sa mga nag-iisip po na mag-bike pagpasok nila sa work at yung mga pwede rin po para sa mga beginner, ano po yung mga kailangan po nila? Okay, magsisimula tayo sa self-awareness o self-assessment kung kaya ba ng sarili natin, ready ba tayo, confident ba tayo. Kasi unang-una yun, kung kaya natin sumabak sa kalsada. Kasi baka sa pagtawid pa lang, hirap na tayo. Paano tayo magbibisikleta, no? Let's assess ourselves kung kaya natin physically, mentally, of course. And then, kung meron tayong luma or pwedeng mahiram na bisikleta, mas maigi para hindi na gumastos, no? Normally naman ngayon, may mga available na mas affordable, mas mura, at garantisado naman na safe tayo dadalhin sa patutunguhan. Pero ito yung kasi ang daming mga klase ng bike rin na minsan nakita lang nila sa isang video tas ganun yung pipiliin nilang bike. Baka mamaya hindi advisable na ganun gamitin nila. Pero sa mga beginners, ano ba yung advisable na klase ng bike na pwede nilang Ang umpisahan? pinaka kadalasan na ginagamit o mas madali ma-acquire is syempre yung mountain bike. Medyo malaking gulong, BMX at yung mga Japanese style na bicycles. Kasi mas magaang ipadyak, Okay. mas magaang din yung framing niya. So ibig sabihin hindi ganun nagkakaroon ng burden sa legs nyo and sa back nyo. So may mga ganung klaseng design. Kailangan din, part din ng self-assessment is ano ba yung bagay sa'yo. Komportable ka ba dito? Kaya mo ba to? Abot mo ba to? No? Pero sa mga gear naman, papag-usapan natin, ano po yung mga gear na kailangan, lalo na ng mga beginner? Yan. Siyempre, simulan natin sa helmet. Number one. Kailangan helmet. Alam naman natin na ang mga siklista, isa sa pinaka-vulnerable na transportation medium yan sa atin. So, helmet, dala akong helmet dito. Reflectorized vest, importante. At yung mga blinkers and headlights natin sa gabi. Kasi napapansin natin, minsan, yung bisikleta or siklista nakakulay itim. So issue na yun no? Gulatan na lang. Oo. Meron pa lang nagbabay. Hindi natin nare-realize pero napaka-importante yung kulay ng suot lalo na sa gabi. Light colors, neon colors, napaka-importante. Kahit sa naglalakad lang may biglang tatawid na nakaitim, magugulat tayo, di ba? Kung nakasakay tayo sa taxi, sa jeep, meron na palang tatawid, no? So, importante na may knowledge din yung mga kababayan natin para at least mas maging ready, mas alam nila, o at least kung mag-isa na sila sa kalsada, mas may iwasan or mami-minimize natin yung aksidente. Sir Roy, dito naman, when it comes to the basic rules ng pagbabike, ano po ba yung mga dapat tandaan naman nila? Especially kapag nasa kalsada o kaya po sa highway na? Okay, since nga vulnerable ang mga siklista, walang mga signal lights, ang ginagamit natin yung kamay, no? Pag signal, hand signals, kung papaano. And syempre, awareness din dun sa basic traffic rules natin para sa mga sasakyan, no? Stoplight, bike lanes, yung mga linya. Importante yun kasi
Hindi naman porket nakita na siklista ka, iingatan ka na sa kakatabi. Actually nga, mas mataas ang safety concern eh, no? Kasi nane-neglect yan, feeling ng mga ibang motorsiklo or sasakyan na una na ako kasi nagmamadali ako eh. Hindi nila alam, no, yung hangin lang eh, yung whiplash. Pwede nang makatumba ng siklista. Kaya may 1.5 na distance na inaalaw or sinasuggest sa katabi ng isang siklista sa kalsada, no? Tsaka sir, aminin natin yung bike lane, inaagawan pa kayo minsan. Isa pa yan. Di ba? Or minsan walang bike lane. Yun di ba? lang. Isa pa yun. Ngayon napansin namin, no, sa community na nabawasan yung mga bike lanes after bumalik to normal. But during the pandemic, di ba, doon nag-start, lahat boom eh. Kaya nga hopefully, ibalik ngayon nila. ulit. Tama. Kasi ito yung parte ng transportation na hindi mawawala na. I'm very sure of that. Kasi malaking tulong economically sa lahat eh, sa personal nung tao, no, sa kalusugan din, and environment, of course, number one yan. So we hope na maibalik yun, mas ma-improve pa yung protected bike lanes. Kasi pag tinanggal natin yun, madi-discourage yung mas marami. No? So ito yung nakikita namin, maliit na solusyon pero I think mas malaki yung impact in the long run eh. Ang nakakainganyo tuloy mag-bike. Parang gusto ko na i-bike mula dito hanggang Makati. Pasok, no? Pero ako iniisip ko kasi mula dito hanggang Makati medyo malayo. Pero sa mga baguhan, gaano kalayo ba yung advisable na distance na kaya naman nila? Kumbaga practically kaya nilang pabalikan. Hindi naman yung parang pagdating mo sa trabaho ihihiga mo na lang kasi ang layo ng biniyahe mo. Pagod na pagod ka. Tama, no. Siyempre, ang mas advisable yung mas maikli lang. Kung kaya mo ang lakarin na lang, bakit hindi? Okay. Pero in essence, no, mga 3 kilometers to 10 kilometers 3 to 10. is okay. Okay. And kailangan din natin alamin yung elevation ng kalsada. Ay, oo nga. Hindi lang naman sa layo eh. Oo. Sa taas Baka kasi. mamaya puro paahon pa lang. Oo, minsan kasi mas mabigat pa yung effort mo pag paahon eh, kung kaysa maikli, no? Taga-Baguio ka pala eh. Tapos nagbabike. Ang tataas ng ano nun. Pero ano po yung mga ano naman, mga common problem po na na-encounter sa kalsada ng mga nagbabike at paano to maiiwasan? Okay. Unang-una, yung inconsistent road condition. Ibig sabihin, aspalto ngayon, nagiging semento, nagiging lubak, nagiging kanal, and so on, no? Yun yung dapat tandaan na ready ba ako na maputikan, ready ba ako na maalikabukan, madumihan. Kasi pag alam natin yun, nakakadagdag yun sa safety concern kasi baka medyo mabwisit tayo na naputikan ako eh, no? So, titignan mo pa yan, makakadelay sa'yo, eh, baka meron kang kasunod. So, delikado, no? Kaya dapat alam natin yun at yung ruta na dadaanan mo, dapat aralin mo papaano mula sa bahay, papunta sa trabaho. Napaka-importante. Pero may ano po ba kayo, nakakaano tong tanong ko na to, may computation po ba kayo, Sir Roy, na sa tingin ninyo matitipid ng mga kababayan natin, mga kasambahay natin kapag from nagko-commute or kaya gumagamit sila ng mga motor or sasakyan tapos nag-shift sila sa pagbabike? Okay. Walang actual na computation per se, pero pwede tayong magbase sa pamasahe ng isang commuter. individual, no? Let's say 100 pesos, 50 pesos papunta, 50 pesos pa uwi, no? Sa 100 pesos na matitipid sa isang araw, kung magbibisikleta ka sa 10 araw, 1,000 pesos yung masisave natin. So, ibig sabihin ko, idadagdag natin yun sa bigas, sa ulam, gulay, malaking bagay. Eh kung 30 days tayo, 3,000, malaking bagay ang matitipid natin, no? Siyempre, provided na yung bisikleta rin, may maintenance cost din yan eh. So may maitatabi pa para doon. Pero hindi lahat yung buong pamasaheng budget. Magagastos lang para sa pamasahe. Opo, sir. Syempre, sir, sabi niyo nga po, kung makakatipid ng pamasahe, that's one thing. Pero paano po kung walang bike? So, syempre, mag-invest din sila. Pero may nabalitaan po ako, Sir Roy, na namimigay daw po pala kayo ng Thank you! Nag-thank you agad Nag-thank you agad. Masaya kami para sa mga kasambahay. Actually, yun yung main idea ng proyekto namin. Kaya Bisikleta for Everyone. Bisikleta para sa lahat.
Ang ginagawa namin, nangongolekta kami ng mga luma, sira, hindi na ginagamit na bisikleta. Binubuo namin, kinukumpuni namin into a functional bike. So parang second-hand bike siya. Hindi bago eh. Pero all the safety feature, bagong gulong, bagong brake pads, chain, and so on. Meron din mga safety gears Ayun. para sa mga Ay, ito. mas nangangailangan. Wow. Yan. Sinimulan namin, mas tumaas yung advocacy during the pandemic dahil nga sobra talagang hirap nun. And we're thankful na maraming sumusuporta, maraming nagbibigay ng tulong na mapagpatuloy, no? Sabi ko nga, hindi ito matatapos yung pagbibisikleta. Especially Bike to Work scheme, hindi na siya mawawala. Kasi ginagawa na ito before pandemic. Lalo na yung mga may kakayanan bumili or merong extra galing sa tatay, galing sa tito, sa kuya. No? Maswerte yung iba. Pero yung iba, yun, kailangan kami magtulong-tulong tayo para mabigyan sila ng suporta. No? Ang binibigyan namin yung nasa marginalized sector or nasa low income bracket. No? Meron namang may screening na tamang proseso, hindi lang basta-basta. Kasi iniingatan din namin Kumbaga hard labor 'yun Wala naman tayong wala tayong sweldo. Volunteers most of the people na nasa team. Pero hangga't kaya, hangga't may nagdo-donate, no? Kasi Galing. yun yung tulong na kayang maibigay dito sa maliit na parte ng sektor ng transportation. Sana suportahan natin mga kasambahay. No? At syempre po ang Good Morning Kuya nakasuporta din po sa inyo. Sa bisikleta, sa inyo pong advocacy. Pero Sir Roy, baka meron pa kayong additional po na message po sa ating mga kasambahay. Go ahead po. Para lang sa mga tao na kung may kailangan ng tulong namin, ready po ang aming Facebook page dito sa Bisikleta for Everyone. Sumasagot po kami every day. Kailangan lang po na may sagutan na form or listahan, no? And kung meron pong gustong tumulong pa at magbigay ng tulong, sendan nyo rin po kami ng message dahil as of the moment, kailangan natin magtulong-tulong no? Para mas masuportahan yung mas nangangailangan. Lalo na ngayon, kung hirap tayong mga manggagawa, mas hirap yung mga nandoon sa laylayan ng lipunan. Kami po ay humingi ng tulong at nagpapasalamat na ngayon pa lang sa mga gusto at nagnanais na sumuporta dito sa maliit na proyekto namin. Maraming salamat Sir Roy Maceda at sa mga kasambahay natin na interesadong makibahagi. Visit nyo lang ang kanilang Facebook page. Talagang maganda yung mga tips na yan para sa ating mga kasangbahay. Lalo na at tipid na tayo sa gasolina, magiging fit pa tayo at magiging kapangapan natin si Ian Miranda. Maraming salamat Sir Roy Maceda sa inyong mga na-share sa amin at sana ay mas marami pang matulungan ang inyong grupo. Ayun. But since napag-uusapan na rin po natin ang pagtitipid sa pamamagitan ng bike commuting, may question naman tayo kay Mr. Roy. Okay, Sir Roy, ano po yung mga tipid hacks mo para makatipid sa diesel at kuryente? Yeah. Tipid hacks. Meron na po kayo sa diesel, yung nagbabike kayo, no? Kuryente po, paano? Tipid hacks. Tipid hacks. Siyempre, bawasan na yung mga Netflix. Kasi medyo kailangan magtipid. Magtulong-tulong tayo sa household Binge natin. watching. Yun, bawas-bawas sa kuryente dahil alam naman natin na dito titigil hanggat hindi natatapos yung epekto lang tayo Biktima tayo ng epekto. So isa yun sa nakita kong pagbabawas. Tama. Isang tip ni Sir Roy. Magandang sagot ni Sir. Pero kayo ba mga kasangbahay? Ano ang tipid hacks nyo para makatipid sa diesel at kuryente? Share your answers down below sa ating Facebook